Yo, what's up mga pageant panis and sa ating mga lovely listeners, welcome to the Pageant Passion Podcast, Grounding Conversation. This is your ultimate podcast for all things pageantry. So yeah, this podcast is a perfect companion for any part of your day, whether you're driving, doing your laundry, having your workout, enjoying your meal, or just relaxing. So sit back, press play, and let's make every moment enjoyable. Again, my name is Carl Loyola, your kaut-utang dila or kakwentuhan through this glamorous world of this pageant industry. And today, we have an exciting episode lined up for you. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola. So yeah, again, for those who are new here, I've spent years immersed in content creation sa TikTok, sharing my insight, tips, and passion for pageantry. And now, I am here. This podcast is our safe space, so let's deep dive into the stories, glitz, and glamour, as well as all the hard work and dedication and incredible kwentos that makes up the pageant world. So yeah, for this episode, we will be talking about these 5 iconic queens dahil maraming nagtatanong, maraming mga nagko-comment, at marami pa nga rin hanggang sa ngayon wishlist silang 5 na makita na sumabak pa sa iba't ibang mga pageants. I'm talking about Michelle D, CJ Opiaza, Samantha Bernardo, Atisa Manalo, and Paulina Melinks. So yeah guys, when we say iconic queens, ano bang pumapasok sa mga isip nyo? When you say the word iconic or when you heard the word iconic, ano bang mga pumapasok sa mapaglaro nating mga isipan? For me, ibig sabihin ng iconic, talagang nakatatak na, history na, icon na, tinitingala, iniidolo, at nilulook up na nga ng bawat contesera, pageantera, or even ang mga pageant enthusiasts or pageant fanays. So, iconic queens. So, ito nga yung mga queens natin na wala nang dapat patunayan pa. So, sa pageantry, marami na rin tayo mga tinatawag ng mga iconic queens. Bukod dun sa mga 5 binanggit natin kanina, mga pangalan, before sa kanila, syempre, nandiyan na rin si Pia Wurtzbach, Catriona Gray, Megan Yang. Before nila, nandiyan sina Gloria Diaz, yan, sina Melanie Marquez, the 1973 Miss Universe Margie Moran, and kung sino-sino pa mga naging icons, Sherlyn Gonzalez, Rufa Gutierrez, Mutia Johanna Datul, yan, Vero Santiago, mga icons yan sa kanilang mga henerasyon. Paano nga ba sila naging iconic? Ano nga ba mga nagawa nila? Siyempre, yung mga iniwan nilang marka, yung mga iniwan nilang tatak sa mundo ng pageantry. Unang-una na dyan, yung journey nila para makuha yung crown dun sa respective international pageants or nilabanan nilang competition. At para nga masabing isa kang iconic queens, it takes time, hindi biro ang nilang mga oras, ang trainings, hindi biro ang naging journey. Yung iba sa kanila, hindi lang once na sumabak, paulit-ulit, at talaga namang nagparka na sa mga pageant fans, pageant enthusiasts, at sa lahat ng mga at sa lahat ng mga tumatangkilik sa mundo ng pageantry. So in this recent era, meron tayong 5 iconic queens, which is yung mga minention nga natin kanina, Michelle D, Samantha Bernardo, Atisa Manalo, CJ Opiaza, and Paulina Melinks. And these queens nga talagang in the last 5 years, nasaksihan natin kung paano ang journey ng mga to, kung ano nga ba ang mga tinahak nilang pagsubok para makamtan ang international representation. Yung iba sa kanila talagang umulit pa, nagtagumpay. Yung iba, hindi man nakuha ang corona na minimithe sa international pageant na sinalihan, pero at least nagmarka talaga sila at nag-iwan nga talaga ng hindi na nga matatawaran ng mga accomplishments. So, unahin na natin. Kay Paulina Melinks muna tayo. So, in 2020, nasaksihan natin ang Paulina Melinks sa Miss Universe Philippines competition. Wala tayong idea sa kanya noon. Walang may idea kay Paulina noon. Galing siyang Miss Bohol pageant noong 2017
nakoronahan siya as Miss Bohol during that year. And then the next year, 2018, nagmutya ng Pilipinas siya. Nakakuha rin siya ng isa sa mga title doon. Nakuha niya ang title yung Mutya ng Pilipinas Global Beauties 2018 and supposedly magko-compete siya sa isang international pageant sa Middle East during that year. However, na-cancelled yung international pageant na yon due to tension nga dun sa Middle East. And then the next year, 2020, the next year, 2020, hindi pa nagpa-pandemic, hindi pa nagka-close sa mga countries. Pinakilala siya as the delegate of Bohol sa inaugural edition ng Miss Universe Philippines pageant. So, that's the first time na nasa Empire na nga yung franchise. And then we saw Pauline, actually, the mga first part ng pageant, mga January 2020, yun yung pinakilala sila. Yung name niya, may recall naman. Yung mga pictures niya nagsisirculate sa social media kasi nga ang ganda niya. Diyosa, siya yung perfect definition ng Diyosa kasi iba yung maganda, sa maganda lang, sa Diyosa, sa super Diyosa, ganyan. So, siya nandun talaga sa category ng Diyosa or super Diyosa. So, iba talaga yung kalibre niya. Pinag-usapan na nga siya noon. Pero hati-hati pa hati-hati pa yung reaction ng sambayanan sa kanya kasi nga noong 2020 may talaga si Eliza Malinaw at si Michelle Gumabaw, and the 2020th edition talagang sila yung pinagsasabong. So yung mga ibang mga wala pang identity na delegates talagang nandiyan lang sila pero hindi pa ganoon kalakas yung recall. Not until pinakilala nga ni Pauline Amelings ang sarili niya during the closed door interview nung 2020th edition. Yun nangyari nung October. 'Di ba, nagpahinga saglit ang Philippines gawa nga ng pandemic. And then October 2020 na-resume na yung pageant sa Baguio. And then dun ginanap yung closed door interview kung saan dun nga natin unang nakilala at nakita si Pauline Amelings. And then yun, minahal na natin siya after that closed door interview. Naalala ko pa the first time I saw that interview clip of Pauline, talaga namang nakaka-inlove ang eksenang iyon or ang moment na iyon, closed door interview clip ni Pauline. And then hindi na talaga siya nawala sa mata ng organization or even sa mga nag-judge during that year. So yun, talagang tuloy-tuloy na ang bulusok ni Pauline sa top 5. And then nag-runner up, hindi niya talaga nakuha yung crown during that year. Nag-runner up lang siya. And then, nagpahinga the next year in 2021. Pero 2022, sumubok ulit. 2022 na siguro yung isa sa mga pinaka-challenging na moment na nalalaban ni Pauline pagdating sa MUPH. Kasi nga nandun si Michelle D, nandun si Celeste Cortesi, nandun din si Katrina Legado, and so on and so forth. So, mahirap talaga patumbahin itong mga to. Pero talaga namang si Pauline hindi talaga nagpapigil. Hindi siya nagpapigil. Talagang ginawa niyang lahat. Ang ganda ng Q&A niya during that time. Yung final Q&A niya during that edition in 2022, sobrang solid kasi nga talagang nakarelate tayo dun sa sinabi niya or dun sa sagot niya during the Q&A na ilang beses man siyang binash because sa katawan niya, ilang beses man siyang pigilan ng mga hindi naniniwala sa kanya, pero nandun pa rin siya during the 2022 edition, nakatayo at talagang tinuloy niya pa rin yung laban. Unfortunately, mahirap talaga talunin si Celeste Cortez at Michelle D. So, ang Pauline Amelings nag-top 5 lang ulit at nakakuha ng charity crown or second tier crown, charity or tourism crown ba. So, yun yung nakuha niya. And then, the next year, akala natin hindi nasasali sa Pauline Amelings, pero nanggulat siya. Dumating siya sa Estancia Mall, naka-tube. Naka-tube, naka-blazer, na pula. Talagang ginulat niyang sambayan Pilipino. Nandun siya sa mga last day ng submission. Nauna si Michelle din nag-submit sa kanya bago siya nagpakita. Mga second to the last ata siya. Tapos nanggulat talaga siya. Dumating si Michelle D, hindi na inaasahan. Dumating si Pauline Amelings, hindi na inaasahan na darating siya. Pero, yun, biglang dumating nga siya at sa kahuli-huli ang pagkakataon, nagpasa ng application at lumaban nga ulit sa Miss Universe Philippines. So, hindi talaga naging madali kay Pauline yung naging journey niya.
inaasahan natin magmamalapiya ang kanyang ending sa pageantry. Nagmalapiya rin naman. Hindi niya man nakuha ang top crown na Miss Universe Philippines, pero nakuha niya nga yung assignment for the Miss Supra Philippines, which is talaga namang isang napakalaking accomplishment na dahil sino naman mag-aakala na pagdating niya sa Miss Supranational Pageant, makukuha niya pa yung most coveted placement, which is the first runner-up, na konting-konti na lang talaga, malapit na pero kinulang pa, pero at least yung accomplishment ng first runner-up is somehow napakalaking accomplishment na para sa isang babae nagko-compete sa Supra, especially bago si Pauline, talagang nandun lang tayo sa top 21 please, semis, ganyan, nahihirapan tayo mag-penetrate. Pero sino nga mag-akala na si Pauline Amenix lang yung makaka-penetrate ng competition na talagang uusad as first runner-up. And with this journey na talaga namang ipinakita sa atin ni Pauline from Mochana Pilipinas stint, MUPH, 3 times stints niya, talaga namang doon nakuha ni Pauline ang iconic status pagdating sa pageantry na hindi talaga matatawaran yung naging resulta. Now, let's talk about yung pinakamatindi niyang kalaban during the 2022 and the 2023 edition of the Miss Universe Philippines, which is Michelle D. Michelle D, matunog ulit ang pangalan ngayon sa sali sa Miss Grand International. And then, hati-hati ang reaksyon ng mga sambayan ng pageant fans tungkol sa paggalaw niya ng baso, kasi si Michelle D talaga nakikipagharutan din sa mga pageant fans. Hindi naman sa mga pageant fans nang galing yung paggalaw ng baso ni Michelle D, kundi sa kanya mismo na mismong personal siya nakipagharutan talaga sa mga pageant fans. So, ginising niya ngang natutulog na espiritu ng mga Filipino pageant fans na mukhang gusto nga niya at nagpahayag nga siya ng interest sa pagsali sa Miss Grand International Philippines pageant. Pero kung sasali nga ang isang Michelle D sa MGIPH, hindi nga talaga magiging madali sa kanya yon, kasi kailangan niya munang dumaan sa Miss Grand International Philippines pageant, kagaya nga ng ginawa ni CJ, at kailangan niya muna manalo doon para makuha ang representasyon ng Pilipinas, para makapagsuot ng Philippine sash pagdating sa Miss Grand International Philippines or Miss Grand International pageant sa Bangkok. So, hati-hati ang reaksyon ng mga sambayanan kasi nga sa Pilipinas may sinusunod tayong hierarchy. At yung mga pageant fans, naniniwala sila sa hierarchy. Even me, lumaki ako sa hierarchy talaga na Miss Universe, ang pinakamataas na pageant, and then Miss World, International, and then Miss Earth. Kinikilala lang talaga natin yung 4 major alpha crowns, which is these 4 titles nga. So, for Michelle D na nakatungtong na sa Miss World, which is the second highest, and then the Miss Universe, which is the highest, talaga namang sinasabi, downgrade nga daw talaga kung pupunta pa siya sa Miss Grand International pageant. Even yung mother ni Michelle D, si Miss Melanie Marquez, nagpalabas na rin ang kanyang saloobin ukol sa gantong pahayag ni Michelle D, at sinabi nga rin ni Miss Melanie Marquez na kung siya ang masusunod, ayaw na rin niya na sumali pa sa iba pang pageant ang kanyang anak. At kung ano man ang narating niya sa Miss Universe, talagang naging icon na siya, iconic queen, at talaga namang nakaka-proud na, at parang enough na nga daw yon para sa kanila. Pero nga, mapaglaro nga ang Michelle D, at talagang nakipagharutan sa mga pageant fans. So, tingnan natin kung itutuloy niya nga talaga next year ang laban papunta sa Golden Crown. Pero kung ako nga rin ang tatanungin, okay na rin ako sa Top Crown kasi nga nandun na siya. Nandun na siya. And isa rin ako sa mga naniniwala sa hierarchy kasi nga for major alpha crowns, nakapag Miss Universe ka na, nakapag Miss Universe ka na, naka Miss World ka na. So parang lahat nasa yun na. Wala ka nang dapat patunayan pa. Napatunayan na niya lahat. Naging proud tayo kay Michelle D during her stint sa Miss Universe. And kahit yung 2019 sa Miss World na nag-top 12 siya, talaga naman nakaka-proud. And sa mga gantong journey ni Michelle D, baka nakakalimutan din natin na si Michelle D ay 2 beses sumali sa edisyon ng Miss Universe ng 2022 ng 2023. At para gumastos ka, mag-effort ka, mag-training ka ng 2 beses para makuha ang Miss Universe crown, hindi napakadali. Kaya yung journey niya talaga, simula Miss World 2019,
Miss Universe Philippines 2022, Miss Universe Philippines 2023 talaga namang hindi rin matatawaran, which made Michelle D as one of the iconic queens in her generation or in our generation right now. Next up natin, nabanggit ko nga kanina, nakagaya nga ni CJ Opiasa na dumaan sa Miss Grand International Philippines. Ganon din ang pagdadaanan ni Michelle D if ever na gusto niyang ituloy ang journey papuntang Golden Crown. So, now, let's move on to CJ Opiasa. CJ Opiasa, we first saw CJ Opiasa in the Binibining Pilipinas 2022. Although, that's not the first time na nag-compete si CJ Opiasa sa isang local pageant. Kasi nag-Miss Bikini Philippines pageant siya, if I'm not mistaken. Nakapag-compete na rin siya sa isang international pageant bago siya nagpunta sa Binibining Pilipinas. And bumulusok yung pangalan ng CJ Opiasa during the press presentation at kung saan talaga nagwala isang CJ Opiasa. During that year, gusto niya makuha ang Miss Grand International crown. At hindi natin alam na last franchise na pala yun ng Binibining Pilipinas or last franchise na ng MGI PH sa Binibining Pilipinas dahil nga the next year in 2023, napunta na siya sa ALV Circle of Pageants. So, doon natin nung nakita si CJ, nagwala talaga siya. Grabe yung pagwawala ni CJ during that press presentation. So, hindi na rin naalis ang mata ng mga pageant fans sa kanya nun. Inabangan natin kasi yung ganung performance, ganun yung gusto makita ng mga pageant fans sa isang Pilipinang kandidata ay nagwawala. O, na-miss natin yung ganung performance kasi medyo nag-tone down ng mga girls recently. Pagdating sa Miss Universe, pageant nag-tone down din kasi yung mga girls sa Miss World, lalo na sa Miss International. Miss Earth nag-tone down. So, na-miss natin makakita ng mga ganitong performance. Yung talagang sinasabi nga natin, baklaan. Talagang all out, walang hiya, baklaan talaga. So, yun yung pinaka na-miss natin na eksena. Until nakita nga natin yun kay CJ Opiasa. And then, talaga namang ginawa ni CJ Opiasa ang lahat until nga dumating yung finals ng BBP na El Tocuyo siya. And then, yun yung isa sa nakakalungkot na eksena in Philippine Pageantry in 2022 dahil nga inay ng lahat si CJ. Gusto natin, sige, makuha mo yung MGI pero hindi nga sa kanya binigay. Pero never say die nga ang CJ Opiasa dahil the next year, in 2023, nag-Miss Universe Philippines siya at sino nga mag-aakala na babasagin niya ang listahan ng top 5 during that edition. Nandyan lang si CJ Opiasa during the 2023 edition of the Miss Universe Philippines. Nagsisirculate naman yung pangalan niya sa mga topics pero hindi pang top 5. Not until inilaban niya nga talaga yung performance niya, talagang in-all out niya, talagang mukhang malabo akong papasok, mukhang malabo akong penetrate, pero gagawin ko lahat. Ginawa niya nga lahat, nalampasan niya yung mga kalaban niya hanggang nag-top 5 siya. At talaga naman during that edition, talaga namang napaka-momentous event, momentous moment. Ano ba? Talaga namang napakasaya ng nangyari doon, especially sa mga sumusuporta talaga kay CJ noon. Kagaya ko, na talagang solid CJ talaga. Talaga namang masaya during the 2023 at na-penetrate yung top 5 at talagang nakakuha pa ng highest placement, coveted placement na first runner-up. And buti na lang talaga hindi sumuko ang isang CJ kasi nga the next year, ngayon nga, 2024, sino rin mag-aakala na siya ang makakakuha ng MGI PH 2024 title and eventually magko-compete sa Miss Grand International Pageant at makakakuha ulit ng coveted first place award. So talaga namang dun pa lang hindi na talaga matatawaran ang kumpiyansa or ang caliber ng isang CJ Opiasa. And yung talagang hindi siya sumuko sa pangarap niya, grabe din yung determination. Hindi na talaga mapapantayan yun. Kaya naman yun talaga yung isang naging nakaselyado sa estado ni CJ para maging isang iconic queen in Philippine pageantry. Now, let's move on sa another Miss Grand International Philippines delegate na nagaling din Binibining Pilipinas. Twice nagbinibining Pilipinas. Actually, pangatlo pa nga dapat, which is Samantha Bernardo. Samantha Bernardo first year na Binibining Pilipinas in 2018. 2019 and then pandemic edition 2020 dapat mag-join pa rin siya. Pero talagang nakalaan talaga ang Miss Grand title kay CJ Opiasa dahil nga nung kinailangan makapag-send ng Binibining Pilipinas organization ng isang delegate papuntang
Miss Grand International, hindi pa nagpa-pageant ng Binibini because of the pandemic. So, kailangan na mag-send ng franchise holder sa Pinas. So, supposedly, it's Aya Besamis, pero hindi nga umubra kay Aya. So, ang nangyari, second choice nga, si Sam, Samantha Bernardo. Nagulat na lang tayo. February 2021, yun na nga, in-announce ng BBP. Nakita natin sa post sa mga social media. And then, lumipad na papuntang Thailand si Samantha Bernardo. Sino mag-aakala na makakuha niya nga ang first runner-up during that year. And isa na sa mga malalaking placement or mataas na placement ng Philippine delegate pagdating sa pageant na yun. Kasi nga after 4 years bago natin ulit nakuha yung first runner-up crown. Galing kay Nicole Cordoves nung 2016 and then 2020 or 2021 edition, it's Samantha Bernardo. So, ilang ulit naging second runner-up si Sam? 2018, 2019. At parang sa isang kontesera, mahirap tanggapin yun na paulit-ulit kang runner-up kasi syempre nag-effort ka, nag-training ka, pero bakit parang hindi ko pa naabot, hindi pa sa akin binigay, pero bakit, ano pa nga nagkulang? At para sa isang kontesera talaga mahirap yung ganung sitwasyon, pero hindi siya sumuko kasi nga noong 2020 dapat sasali pa siya eh. Nandun na siya, pinakilala na siya, inaay na nga niya yung Corona Supranational. Sinasabi sa interview, anong gusto mong Corona? Supranational. Nawala din yung Supranational during that year. So, nawala yung Supranational kasi hindi man siya pwede sa international. So, pinaglalabanan na lang crown nun, Intercon, tsaka Globe. Tapos yun nga, bigla nga nangyari yung mga gantong changes. And talagang pag nakalaan sa'yo. So, yun. Nakuha niya or na-snatch niya yung Miss Grand International Philippine Representation. Pinadala siya sa Thailand, nanalong first runner-up at minahal ng mga tao, which made Samantha Bernardo as an iconic queen of her generation. Grabe. So now, let's move on. Sa pinaka-last, recently lang, Atisa Manalo. Siguro sa kanilang 5, sa mga naunang 4, hindi naman sa pag-ano siguro, si Atisa Manalo na yung sa tingin natin may pinakamasalimuot na nangyari sa resulta ng kanyang international pageant. Si Atisa Manalo ang kauna-unahang Philippine delegates or Philippine queens na bumaba ng pedestal para lang lumaban sa isang minor pageant. And talaga namang sobrang slay si Atisa Manalo during that Vetsin pageant. Pero nga, talagang kung talagang malinaw ang mata ng mga judges at hindi naman tayo pinanganak kahapon, alam natin na talaga nag-perform ang ating pambato pero hindi nga talaga siya ang pinili ng organisasyon. Kaya naman talaga, parang biruin mo, no? First runner-up na to ng Miss International for part ng 4 major ALPAC pageants. Pero talagang inisnab nila, hindi talaga nila pinapasok sa top 5. Talagang initsapwera nila ang beauty ng isang Atisa Manalo. Talagang inantay natin na bumalik para makakuha sana ng Miss Universe crown. Pero yun nga, tinanggap ni Atisa yung chance, lumaban pa rin siya, inilaban niya tayo, pero yun nga, hindi nga naging maganda yung resulta. Kaya naman, sa mga ganung pagkakataon nga, sa nangyari sa atin recently last October, talagang tinuro niya sa atin na pwede talagang mangyari ang lahat. Sabihin natin, powerhouse ang Pinas. Powerhouse tayo. Hindi na maalis sa atin ang powerhouse status. Tayo ang mga want to beat pagdating sa mga major pageants. Pero talagang sa isang igla, pwede mangyari lahat. Even ang pinaka top delegates natin, inabangan talagang yung pinakamagaling para sa bansang Pilipinas. Talagang pwedeng bumaba or sabihin natin ngang matalo or hindi ma-penetrate ang isang competition. Talagang pwede mangyari ang lahat. So, yun yung tinuro sa atin ng laban ni Atisa last year. So, at the same time, tinuruan din or tinuro sa atin ng competition na yun na maging humble nga ang mga Philippine pageant fanays. Kasi nga, hindi taon-taon or hindi araw-araw, Pasko. Lahat pwede mangyari. So, with that, alam natin, 2018, Atisa Manalo, first runner-up, though hindi siya talaga front-runner sa Binibining Pilipinas, and until nakuha niya yung international representation, nilaban sa international pageant sa Japan, nag-first runner-up, and then ang tagal natin ni rally sa Atisa. Supposedly, 2020, magko-compete na dapat siya sa MUPH, pero
nag-back out nga due to health reason until 2024 na lang nang gulat siya. Ginulat niya ang sambayan ng Pilipino. Oo, ginulat niya nung January lang nito 2024. Nagpasa siya ng application. I mean pinakilala siya, sinuotan ng sash ng Quezon Province, and then yun na nga, tuloy-tuloy na. Pero talagang yun nga, kung destiny mo, destiny sa'yo, ibibigay sa'yo kung para sa'yo. Ang nakuha niya or binigay nga sa kanya yung Vetsin title, and dun siya nag-compete, tinuloy niya, inilaban niya tayo. Hindi man naging maganda yung resulta, pero ang mahalaga, talagang hindi niya pinahiya ang Pinas pagdating dun sa international pageant na sinalihan niya. Talagang nakilala pa rin tayo, napalaban ng mga Pinay, ang mga Philippine delegate na talagang pag nakaapak sa international stage, hindi mga pucho-pucho mga pinadadala. Walang mali. Ang mali ay hindi lang talaga tayo napansin ng organization. So with that, dahil sa journey na yun ni Atisa, at talaga namang yun din, yung nagsemento sa kanya para maging isang iconic queen na rin sa Philippine pageantry. So yeah, with these 5 queens, so ano ba sa tingin nyo? Na-highlight na natin yung mga memorable, historical moment nila, yung impact nila pagdating sa pageantry. So mga pageant fans, what are your thoughts? I wanna know your thoughts kung gusto nyo pa ba sila makita, makasali pa, or sumali pa sa iba't ibang mga pageant. Miss Universe ba? Miss Universe Philippines pageant, Miss Grand International, or Miss World? What are your thoughts? Comment below. Well, kung ako ang tatanungin, ayoko na silang makita pa mag-compete. Since binansagan na nga natin silang iconic queens of this generation, para saan pa? Para mag-compete sila sa mga international pageants, diba? Yung mga ginawa nila, talagang nagmarka na sa atin. Minahal natin sila because of that journey na pinakita nila sa atin during that specific pageants. Hindi man sa Miss Universe pageant, pero dun sa mga kanilang mga pageants nila. So, nagmarka talaga sa atin yung mga ginawa nila, minahal natin sila. So, para saan pa? Para makita natin sila na mag-compete pa at lumaban ulit at pagpatuloy yung mga journey na naumpisahan nga nila. Hindi naman sa pinipigilan natin yung kanilang mga dreams. Kung dream pa rin talaga nila na mag-compete pa kasi nga may mga unfinished business pa sa sarili nila. So sino naman tayo para pigilan sila, diba? So hindi naman sa pinipigilan nila, pero nga dahil hinihingi nyo nga reaction ko at hinihingi na direction ng bawat isa, no? Kung ano yung mga sentiments natin. So for me, yun yung sentiments ko na okay na ako dun sa mga accomplishments nila. Sabi nga natin, there's more to life outside pageantry. So, maraming pwedeng mangyari, daming pwedeng i-pursue, maraming pwedeng mangyari sa loob ng maraming taon, di ba? At hindi lang talaga tayo magpo-progress sa isang pangarap. Kailangan nga natin explore ang bawat opportunities kung ano yung mga pwedeng mangyari, ganyan. So, para makita nga natin or ma-identify kung para saan ba talaga tayo. Kung ano ba talaga yung nararapat para sa atin. So, for these 5 iconic queens, congratulations for bringing pride to our country, Philippines, and to represent and for representing the Filipina with flying colors. So, maraming salamat sa inyo. So, kayo guys, what are your thoughts? Comment below. I wanna know your thoughts kung ano nga ba ang mga saloobin nyo or hinaing nyo, or kung may isa pa ba sa mga 5 babaeng nabanggit natin na gusto nyo pa mag-compete, sino yon at bakit? So yeah, alright. Again, nandito na ulit tayo sa huling part ng ating podcast. Before we wrap up, we will answer some of your burning questions in our Q&A segment. So if you have questions that you'd like me to answer in the future episodes, be sure to send them in our comment section dyan sa baba. At sasagutin nga natin yan para sa inyo. At kung gusto nyong i-shoutout ko rin kayo, i-comment nyo lang din yung mga pangalan dyan, username, para ma-shoutout ko kayo sa susunod na episode.
Kaya naman again mga pageant fans, please palambing naman kung nagustuhan nyo tong episode na to, mag-subscribe na kayo dyan. I-like nyo na rin tong podcast na to para sa susunod, makakagawa ulit tayo ng mga susunod na episode. And again, thank you so much for tuning in today's episode of the Pageant Passion Podcast Crowning Conversation. So if you enjoyed this episode, again, please subscribe and like. And don't forget to follow me on our social media for more updates and behind the scene contents. Until next time, stay fabulous mga pageant fans, keep shining, and paalam. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.